Kahit sino man kayo, walang makakapigil sa amin. Walang makakapigil sa atin, kabayan. Eto na naman ako at gaya ng dati, binahan na naman ang social media feeds ko ng samut-saring batikos, puna at pagbubunyag tungkol sa mga taong daw ay sangkot sa katiwalian sa ating bayan. Minsan nga, nakakapagod na rin kahit nagbabasa lang tayo, di ba? Pero sa video na to, ipapakita ko ang ilan sa mga matitinding pahayag ng mga mamamayan na buong tapang ipinahayag ang kanilang saloobin. At baka sakto rin sa nararamdaman mo. Napansin niyo rin ba yung pattern na tuwing may malalaking iskandalo ang gobyerno natin, maya-maya lang may bago na namang issue na ipapasa sa atin o ibabagsak sa harap natin. At pagdating ng bagong issue na yon, biglang natatabunan yung totoong issue. Example, naalala niyo yung iskandalo ni Alice Guo. Lahat galit, lahat nagtataka kung bakit siya nakaupo sa pwesto. Mainit na mainit nung time na yon, trending halos araw-araw. Pero ngayon, wala na. Hindi na pinag-uusapan kasi tinabunan. Dumaan din yung issue ng mga missing sabungero. Yon saglit lang. Tapos, tinabunan ulit. So hindi na natin alam kung may nanagot ba doon. Ngayon, humaharap na naman ang bansa natin sa isang malaking iskandalo. DPWH scandal. Bilyong-bilyong piso ang pinag-uusapan natin dito. Pondo na dapat para sa proyekto ng bayan. Pero binubulsa to ng mga ganid na politiko. Dapat mainit na usapan to. Hindi natin to dapat tigilan hanggat may managot. Pero alam na natin ang mangyayari dito. May bago na namang controversy na ilalapag sa harapan natin. Probably next week, the week after, we don't know. At ang goal, ilabas to para tabunan ang mga flood control projects. So pinapaalala ko lang na huwag tayong magpalinlang. Hanggat walang accountability, hanggat walang hustisya, hindi natin pwedeng iwanan tong issue na to. Kasi kung tatahimik tayo, sila rin ang panalo eh. Patuloy pa rin silang mangungurakot ng pera ng taong bayan. Alam natin na rig ang gobyerno natin. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong laban. Ang laban natin ngayon, yung boses natin, yung exposure at ang social media. Dito sila natatakot actually kasi hindi nila kontrolado kung ano yung pag-uusapan natin. Kaya nga sila tapal lang ng panibagong issue. May point dito si ate ha. Check naman natin itong isa, muntik na ko maghuro nintado eh. Buti na lang sa huli okay naman pala ang mga hanas ni ate. Naawa ko dun sa mga anak ng nangwarakot. Kasi, sabihin naman natin na galing sa kurakot yung mga gamit na binibili nila. Pero di ba parang mali naman na ata yung mga pambabash ninyo. Kasi syempre tao pa rin naman sila, di ba? Kahit ganun. Kasi parang hindi naman katao yung pambabash nyo. Pero ate, more pa! Ha? Damihan nyo pa yung mga pambabash na deserve nila yon. Bakit? Nangurakot ba sila, ha? May puso ba sila? Naisip ba nila yon? Di ba hindi? Kaibash nila ng ibash. Deserve na nila yung mga puwak. Ito pa ang isa. Hoy, mga anak ng mga kawatan, mga bigtan ng mga kawatan, ng mga ambisyosa, you're nothing but, you know, the so-called lame basic bitches. Ang totoong yayamanin, hindi nagfo-flaunt ng ganyan. Hindi nakapahambog ng binayad na pagkain ng 750,000. When you wanna act rich, you have to go first to speech impediment therapist. Katulad sa isang nga nagsabi, thank you, daddy. Putang ina, nagyabang na lang kayo. Hindi niyo pa maayos ang mukha niyo, lalo na ni si Claudine ko. Bakit pangit ka pa rin? Ang gilagid kagang lips mo, hindi mo ginapatatuan, pula. Ang dalawa ka mga alput na nakain sang isda kag sang Juan shrimp. Dumapatay sa 750,000. Ang totoong mayaman hindi nagfo-flaunt ng 750,000 lang, mga alpot. Teka, narinig ko na yan alpot ha. Anyways, ito naman ang mga sikat na influencers ang tumatapang ng pumalag sa mga nangyayari. Please speak up about the flood corruption issue. I am a taxpayer. I pay complete and on time all the time. And I am so frustrated that our taxpayer money goes to ghost projects that only benefit a few that are supposed to be good for the whole country. Okay? I've said this already before. I just deleted it because I was really not in a good mental state when I recorded that video. And I felt like I could have said it better. And I've tried to record this video so many times. But I keep having to do it again because I don't like the way I say things right now. Because I mentioned in the last video, I'm not in a good place mentally. Okay? As someone with bipolar disorder too, I've said this before, right now I'm in a depressive episode. It's so hard to think and form coherent thoughts, let alone to string them together in a statement. I don't even know why I'm having to make a statement. Obviously, corruption is bad. Obviously, I stand with the Filipino people. I didn't even know about those luxury influencers, Nepo babies they're called. I didn't even know about them until this whole issue popped because I don't follow any luxury haul content. It's not up my alley. I'm not interested in that. So I never came across them. But this, like, I was really trying to take my time to formulate what I'm going to say because my brain isn't working right now. My mind is numb. I need time to think about what I'm going to say, especially if it's about a really heavy and deep, big topic such as this. It's an ongoing investigation. There's so many people involved. There's so many legalities that I can't cross. I can't mention names because did you know that you can be sued for defamation even if you're telling the truth? There's so many things to consider. That's why I was taking my time. I wasn't like, she's silent, so she's complicit. If people speak up too fast, they're being performative.
if they're not saying anything for now, they're being complicit. Like, guys, there's no. And another reason why I didn't really want to post about it, so like in the state, is because in my state right now, my mood is so volatile. I am quite reactive in the state. I'm shaking because my anxiety is high. And people who struggle with mental health, who need meds as I do, you understand what I'm going through. Then to post something like this will invite discourse, will invite trolls into the comment section that I really cannot handle right now. That's why I haven't posted about it. It's not because I like corruption. No one likes corruption, okay? I'm just trying. My mental health is hanging by a thread. And as much as I love the Philippines and its people, I can't do a good job advocating if I am not in a good mental space. Okay, so I'm standing with you guys. I just need a second. Okay. Love you. I love you. Grabe! Grabe kayong mga korap kayo. Hindi ko to palalagpasin. Grabe yung... Putang, nanggigigil ako. Pati sa'yo. Kasama kita. Eh, chika. Grabe, sobrang... Oh my God! Grabe, saan napupunta? Sports car. Sa ibang bansa, yung tax nila napupunta. Alam niyo kung saan? Sa mga facilities and everything. Sa mga, alam niyo yun? Ang ganda ng lugar nila yung sa atin. Sabi na po ba? Dahil sa inyo. Grabe yung tax dito napupunta sa kotse, sa luxury bags nyo. Wow. Paano kayo nakakatulog? Masaya kayo? Habang nakikita nyo sa balita, siguro nagkakape pa kayo habang nakikita nyo sa balita yung mga matatanda, yung mga hayop, yung nalulunod, na inaanod. No, grabe. Biruin nyo sa isang araw kumikita. Isang araw. Kumikita ang isang korap na mayor na hindi kasali sa good governance ng 2.3 million sa isang araw. Grabe, saan nyo dinadala yun? 2.7 pala. Baka sabihin nyo kasi, nasa yung 400, wala sa akin. Diba? Sa isang taon, kumikita sila ng 1.6 billion. Oh my God, grabe. Tapos, Ay, gumising na kayo. Kagising ko lang. Mag-work pa tayo. Kasi magbabayad pa tayo ng tax. Nakakaya naman doon sa mga walang Ferrari tsaka Lamborghini. Kaya kabayan, huwag tayong maging bulag at bingi. Panatilihin nating mulat ang ating isipan. Matuto tayong magsuri at higit sa lahat, ipaglaban natin kung ano ang tama at nararapat para sa ating bayan. Dahil tandaan, kung hindi tayo kikilos, sino pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kung sang-ayon ka o may sarili kang opinyon, i-comment mo sa baba. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video na to, i-share sa kapwa kabayan at i-subscribe para sa mas marami pang usaping bayan, sama-sama tayong maging tinig ng katotohanan.